Alam mo, na-realize ko lang yung sinasabi mo, kailan tayo naging tuta ng ICC. Alam niyo, ang malungkot siya pag nangyari ito eh. Magkakatuta ang ICC rito kay Marcos. Parang nagkatuta ang ICC kay Pangulong Marcos. Yun ang malungkot dyan. Ito po yung propaganda ng mga kalaban ni Senator De La Rosa, lalo na yung mga makakaliwa, na halos nauubos na ang hanay nila noong Chief PNP, si Senator De La Rosa. May wanted poster pang nalalaman. Eh kung ako si Senator De La Rosa, pag-sinunod ko yun eh. Pero, well, that's just me, ano. Hindi po tama yun. And any lawyer, I will say this, who echoes that sentiment is a stupid lawyer. Sinasabi ko sa inyo. Noong kami sa PACC, naglagay kami ng wanted posters laban kay Senator Lacson, ay wanted po talaga siya sapagkat may warrant siya. We even put up a reward for his capture. Kaya for Senator Lacson to say now na, Senator Bato, ikaw ay sumuko, unang-una, bakit siya susuko? Wala naman siyang warrant. Pangalawa, isipin nga hindi sumuko eh. Nagtatago siya, he availed of certain remedies. Swerte nga si Senator Lacson na wala pa yung principle that the fugitive cannot avail. Invoking RA 9851. Sana po, naiunawaan nyo na by now ang history ng 9851. Madalas po, nauuna ang treaty, tapos gumagawa po yung mga bayan ng domestic law to enforce the treaty. Iba po nangyari sa RA 9851. Nauna po ang 9851 by I think 1 year. No? Nauna yan, 2010, I think. Tapos 2011 natin ni-ratify ang Rome Statute. Ibig sabihin na una na itong batas na to, we have codified and we have criminalized crimes against humanity, etc. So, pwede po siyang litisin dito sa mga nagdidemand ng accountability. Lahat po ng testigo, naririto. Lahat po ng complainant, naririto. Lahat po ng dokumento, naririto. Napakadali po litisin nito dito, kaya hindi po kami sang-ayon. Legally, formally, hindi kami sang-ayon sa pronouncement ni Ombudsman Remulla na hindi tayo capable na litisin ito dito. Quite the contrary. We are very capable, aside from the evidence that our courts are functioning, nandito po lahat ng ebidensya, lahat ng datos. Samantalang, yung nangyari kay Pangulong Duterte, nung doon nilitis, it proved to be difficult dahil pa isa-isang testigo lang ang mapapadala mo doon because of economic and pragmatic reasons. Ang dokumento, ipapa-apostil mo pa, pa-recognize mo pa doon at kung ano-ano pa. No? So ano po nangyari sa trial ni Rodrigo Duterte? News articles, YouTube, no? At mga kung ano-ano pang napakahina at wala pong value, no? So, to answer your question very succinctly, Attorney Contacto, accountability can definitely be extracted here in the Philippines by simply filing a case against our clients. In fact, we look forward to it to prove the innocence of our clients. Yung mga nangyari ba nung nakaraang linggo, ayan Mayo 11, ano po ba dahilan nito? Takot ba o nag-iingat lang? Gusto kong tanungin ang ating mga panauhin. Diretsahang tanong to ha. Sa tingin po ninyo, natatakot po ba si Senator Bato? Attorney Jimmy? Hindi naman po matatakotin si Senator Bato. He is human. He has even expressed emotions on TV. He has, kumbaga, worn his heart on his sleeve. Pero yung takot niya doesn't seem to be merely personal. Parang natatakot po siya na parang ganito na lang po ba talaga tayo. Will be allowed the breakdown of our laws, the breakdown of our constitution. In one of our private agreements na napag-usapan namin very briefly, no, na ang batayan nga ng buong 1987 Constitution it was a reaction to Marshall. That is mentioned by many erudite professors, no? It was a reaction para hindi maulit yung evils na pinakita ng martial law at ng Marcos dictatorship. So, ang takot niya, if we can call it fear,
is yung breakdown ng Constitution, but also gagawin ito sa kanyang pamilya. Thank you, Attorney Jimmy. How about Attorney Turion, please? Well, ang sa akin dito, no, I don't know, no? Kasi ano nga ba yung tanong clearly? Kung Gusto lang natin na natakot ba siya? natatakot ba siya? Actually, ang nangyari dun, ma'am, before mga 1:30 kasi nag-selfie pa kami doon sa ano eh, sa crime scene, yung sa putukan. Oh. And then crime scene yun kasi may nag-attempt na pumasok eh, although dinideny nila yan, no? Eh, alam naman natin na morning pa lang gusto nilang dakpin, tapos pagkagabi alam natin nandun sila sa Senate within the compound pa rin, although according to their GSIS. Feeling kasi ni Senator De La Rosa, sa tingin ko lang, speculative ito, nakaka-cause na siya ng threat to the security of his fellow senators, the staff, and even members of the media. So, hindi po siya takot. It is only that he wanted to insist that our Constitution should be respected. Yung mga argumento po na hindi naman siya dinideny ng due process, no? Kasi yung ICC nagbigay sa kanya ng due process. Alam mo, maling-mali po yan. Bakit maling-mali po yan? Because if you will analyze and study the rules of procedure of the ICC, yung akin to preliminary investigation nila, secret eh. Secret yung process. Ang issuance nga ng warrant of arrest, secret. So how can you claim that Senator Bato de la Rosa was afforded due process by the ICC? You know, yung procedure ng ICC, diferensya sa atin, inquisitorial method yun eh. Inquisitorial in the sense that it is really shrouded in secrecy because we can understand that because this involves crimes against humanity. But when you juxtapose that with our Philippine Constitution, kasi in accordance with our national laws nga, under Article 59, Section 1, magkaiba. So sa paningin ni Senator De La Rosa, since ang proseso sa kanyang pag-aresto, pag-enforcement ng warrant is in accordance with our Philippine laws, then he should be afforded due process for the first time. Hindi po ito for the second time. Hindi po pwede na dakpin siya at sa presento ka na lang magpaliwanag. Under Philippine jurisdiction, if you are facing a case under ordinary procedure, hindi inquest proceedings, ha? Under ordinary procedure, you are given the chance to respond. So yun ang ating sa mind ni Senator De La Rosa, nakaka-hassle na siya sa kanyang fellow senators. Yung security nila is under threat na, sa mga members of the media, under threat na, no? At madadamay pa sila, kaya hindi siya nagtatago. He is just asserting his right that he should be treated as a Filipino kasi nakakalungkot na kung dito sa Pilipinas may kaso ka, dadaan ka sa due process requirement, kung international warrant of arrest hindi na magdaan ng due process requirement, dito ko sasabihin, yung Article 3 of the 1987 Constitution does not distinguish, okay? It does not distinguish kasi nga po yung 1987 Constitution, granting for the sake of argument na sabi ng isang kaibigan ko na it does not distinguish daw of a foreign judge. Sa tingin ko lang with utmost due respect, kung may Chinese warrant of arrest against him, diretso i-implement ka agad dito kasi it is determined by a Chinese judge. Di ba hindi po pwede? Kailangan talaga dadaan yan dito sa ating procedural mechanism sa ating Constitution. Since our 1987 Constitution, in accordance with Ho versus People, yung determination of probable cause for issuance of warrant of arrest is non-delegable. Non-delegable, only a Philippine judge can issue it. And Salazar versus Achacoso likewise reiterates that, or likewise states that, rather. So, kailangan sumunod sa ating local proseso. Yun po ang nasa isip ni Senator Bato de la Rosa. Kaya hindi siya tumatakas. He is asserting his constitutional rights. Thank you, Attorney. How about you, Attorney Topacio? Tatakot ba si Senator Bato?
By the way, with respect to that, nais kong katigan, hindi dahil sila ay mga kapartido ko at pareho kaming magagandang lalaki. Ngunit dahil tama sila na yung term ng bugante na paulit-ulit na sinasabi ng parang mantra, that is pure and unadulterated bullshit. Dahil wala pong valid warrant against Senator De La Rosa. Ginagamit lamang po yung propaganda ng mga kalaban ni Senator De La Rosa, lalo na yung mga makakaliwa na halos naubos na ang hanay nila noong Chief PNP, si Senator De La Rosa. May wanted poster pang nalalaman. Kung ako si Senator De La Rosa, pag-binibinagda ko yun Pero, well, that's just me, Hindi po tama yun. And any lawyer, I will say this, who echoes that sentiment is a stupid lawyer. Sinasabi ko sa inyo. Noong kami sa PACC, naglagay kami ng wanted posters laban kay Senator Lacson, ay wanted po talaga siya sapagkat may warrant siya. We even put up a reward for his capture. Kaya for Senator Lacson to say now na, Senator Bato, ikaw ay sumuko, unang-una, bakit siya susuko? Wala naman siyang warrant. Pangalawa, isipin nga hindi sumuko Nagtatago siya, he availed of certain remedies. Swerte nga si Senator Lacson na wala pa yung principle that the fugitive cannot avail of legal remedies. And with respect to Senator De La Rosa, that doctrine does not apply because he is by no stretch of the imagination a fugitive from justice. Wala po siyang warrant, hindi siya pugante. At pakita niyo sa akin kung sino nagsasabing pugante siya, kukutusan ko. Thank you. Maidagdag ko na po, kung maaari. Nasabi ko na kanina na yung 87 Constitution ay reaction sa martial law. Maalala po nitong mga mas nakakatanda sa akin na yung panahon po na yun, meron pong mga tinatawag na ASO. Naalala niyo siguro ASSO. Marami pa rin kaso ngayon. Marami pa rin. Sa ombudsman. Kaya po nagkaroon sa Bill of Rights ng napakalinaw na direktiba na ang arrest warrant ay dadaan muna sa determinasyon ng probable cause personally determined by a judge. Para po i-centralize na po sa judge ang pag-determine kung dapat magkawaran. At lahat po ng uri ng warrant at nagkukunwaring warrant o kahit anong restriction of liberty na ginagawa ng executive ay hindi valid. Idagdag ko, sabi nila, pag si Bato daw sumubok umalis sa bansa, hindi nila paaalisin. On what ground? Wala ngang, sinabi na nga po sa mga Arroyo cases na ang whole departure order, judge din ang pwede mag-issue niyan, hindi po kung ano lang departamento ng executive. No? Kaya po, by no means is Bato a fugitive. Okay? Dahil walang judge-issued warrant against him. Gusto niyo po ba tayong bumalik sa sitwasyon na pwedeng magkaroon ulit ng ASO? ASS po. Dapat po lahat tayo ngayon against na sa lahat ng uri ng ASO. Clear, Attorney? Inform ko lang kayo sa mga hindi nakakaalam. Lumiham na po ang ating partido noong ika-18 ng Mayo. Itong buwan na ito. Kay Secretary Frederick Vida na sinasabi po namin na hindi dapat pikilin si Senator Bato sa kung siya ay aalis sa Pilipinas sapagkat walang basihan at binabalaan po namin ang DOJ na kung gagawin nila ito, they will have to face the consequences. At sinabi ko po dito, just very briefly, sabi ko, ako po ay umaasang titimo sa inyong kaisipan. Sinabi ko, ako po ay umaasang titimo sa iyong kaisipan. Titimo, dapat ka. Oo, Tagalog. Titimo. Kaya sa yaran, dapat mo lang sa imong alimpakakan. Ayun! Mismo! Kahit hindi ko naiintindihan. Ako po yung mga sangkiti mo sa iyong kaisipan na hindi lamang sa batas ng tao, kundi sa batas ng Panginoon man ay may araw ang Panginoon kung saan kung kayo ay tiwali
ayon kay Propetang Isayas ay mapapahama kayo. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya sinabihan ko si Secretary Vida na titimo sa iyong isipan dapat. Oo, yan. Kaya Secretary Vida, titimo dapat sa iyong isipan yan. Oh, alam niyo na yun. Word for the day, we need to understand the meaning of titimo sa ating isipan. Mga kababayan, no, kung ako po sa inyo sa lahat na nandito at mga nanonood po sa ating live podcast, i-save na po ninyo. Dahil kanina po parang nakikita ko tumutunog po ang ating programa, no, nang tuwing nagsasalita po si Atty. Topacio, narinig ko, toot, toot, toot. Ito pinakamatindi, yung kaninang huli niyang sinabi. If I were you, save na po niyo kasi mawawala po yan sa tatanggalin ko na yun. Opo. Salamat na natuto kami ng bagong word. Diretsahan pa rin po tayo, no? Tuloy-tuloy ang ating po mas usapin. At kailangan may latagtaan natin ito ng malinaw sa ating mga followers at mga nanonood, mga sumusuporta sa ating pong programa, ang Kapihan sa PDP. Sa tatlo natin pong mga panauhin ngayon, kung naniniwala po si Senator Bato na wala siyang ginawang mali, bakit tila may urgency na umiwas sa mga operatiba? Attorney Torion. Well, actually, nasabi na namin, no? This is an assertion of his individual rights, human rights as a Filipino citizen. Kaya nga po, yung sabi doon sa isang broadcaster na, bakit siya magtatago? Oh, hindi po siya nagtatago, nag-assert siya sa kanyang individual rights, human rights as a Filipino citizen. Kasi nga po, yung executive department through the NBI is hell-bent in arresting him even if there is no Philippine recognized warrant of arrest or Philippine issued warrant of arrest. So, kaya nga po, how would he be able to protect his rights kung magpadakip siya at dalhin siya doon sa Netherlands? Oh. Ang ibig pa nila sabihin, nandun siya sa Senado, tapos paglabas niya, magpadakip siya, tapos doon na lang kami mag-assert ng kanyang human rights kung nandun na siya sa Netherlands. Hindi po tama yun. Kasi nga po, person's liberty na yan and possibly life is involved. So therefore, when a person's liberty is already at stake, it is actually now doctrine of self-help. He has to protect himself. Kasi the first rule of human being is what? Self-preservation. Self-preservation yan. Kasi kung magpadakip siya, dadalhin siya doon sa Netherlands, pareho naman kami. Mahihirapan kami pag-assert dito sa Pilipinas kasi ibang bansa na yun Wala naman tayong Hague Invasion Act. At saka meron, maski, yung Hague Invasion Act? Oh, yun. Yung Hague Invasion Act, pareho na yan sa Amerika. Yung Hague Invasion na kung mayroong tao na dadakpin kung American ka or any American allies, no? Dadakpin ng ICC or any foreign court, no? Without respecting the US laws. Pwede mag-organisa yung presidente at invade yung para to extract him. Meron silang batas, wala naman tayo. At saka kung meron din tayo, ano bang kakayahan natin ipag-gira doon sa Netherlands? Siguro mga wakwak padala natin doon. No? Basta mga wakwak siguro dalhin natin doon. Oo. Attorney, may sinasabi po si Atty. Topacio. Padala si Matibag doon. Matitibag siya doon. Mahirap po yun. That's why self-preservation yun, while at the same time preserving his right also under Philippine laws in order that his rights will be protected via judicial remedies. And meron kami ngayon, yung sa Korte Suprema na pending. And I hope and pray really on bended knees that the Supreme Court would grant our prayers. Kasi nga po, individual liberty. What if mangyari ito sa inyo in the future? Mangyari sa inyo, merong foreign warrant. Maghahanap kayo ng mga kagaya ni Atty. Israeli Tuturion, Atty. Jimmy Bundo, Atty. Topacio, para dipinsahan ng mga karapatan ninyo.
Kasi delikado ito, foreign warrant. Oh, diretso mo lang implementa as if it is a Philippine court-issued warrant. Kalukuhan talaga eh, hindi nyo nakikita. What if mama nyo, papa nyo, may isyuhan ng foreign warrant? Diretso lang implementa, payag kayo? Bakit? Kailan ba tayo naging tuta ng ICC? Kailan ba tayo naging tuta ng mga dayuhan? We precisely enshrined the Bill of Rights in the 1987 Constitution in order to stop, no? In order to at least, no, prevent government excesses between the Leviathan of a government power and the individual. The Bill of Rights is our shield. Leviathan is that monster with maraming mga ulo. That is the governmental power, which is now trained against Senator De La Rosa. What is its shield? Bill of Rights. And that is why we as lawyers have to invoke our Bill of Rights, because it is the only shield remaining to protect Senator Bato De La Rosa. Alam mo, na-realize ko lang yung sinasabi mo, kailan tayo naging tuta ng ICC. Alam niyo, ang malungkot siya pag nangyari ito eh. Magkakatuta ang ICC rito kay Marcos. Parang nagkatuta ang ICC kay Pangulong Marcos. Yun ang malungkot dyan. Paidagdag ko lang po, very short kasi maganda. Very clear na po yung sinabi ni Atty. Torion. Pero tandaan po natin sa Revised Penal Code, merong Article 124 which is arbitrary detention. Diba? Ang arbitrary detention ay ang mga law enforcers halimbawa without legal grounds, mga aresto. Tama? Ibig po sabihin, the Revised Penal Code recognizes na nagkakamali din po ang mga law enforcers. Kaya nga may krimen ng arbitrary detention. Kaya po si Senator Bato ay umiiwas dito dahil a crime can be committed on him. So ibig sabihin, kapag tayo po ay umiwas, kahit pa public officer yan, umiwas tayo sa kanilang illegal act, hindi po pag-iwas sa batas yun. Pagtataguyod po ng batas yun. Ganun lang. Attorney, kanina po nabanggit na Attorney Torion, ilang ulit po sinabi niya. Wala pong hindi tayo tuta, Hindi tayo tuta, at walang Pilipino maging tuta. Sa totoo lang, talagang hindi po tayo tuta. Pero marami po ngayong aso. Sa totoo lang, ang dami kumakahol. Maraming buto. Maraming buto. Bumalik po tayo sa para po magkaroon po tayo ng historical perspective. Ongoing naman lagi yung tension between the executive and the judiciary. Ang executive dati pa, gusto lagi na kamkamin po, hindi lang po itong administrasyon na to be fair. Lahat po ng executive gusto lagi pabilisin ang kanilang proseso. Katulad po nung Salazar versus Achacoso na binabanggit ni Atty. Torion, na ang gusto naman at that time, ang POEA yata, gusto nila basta yung closure order nila ay basta ma-implement na hindi dumadaan sa judge. Lahat po kasi ng executive may tendency yan na magmadali and kuminsan for good intentions naman. Pero tandaan niyo po kuminsan that the road to hell is paved with good intentions. Hindi po porke maganda yung intention nila. Kahit ito sa puso nila, ang intention nila nag-ahabol po sila ng fugitive in their mind. Mali pa rin po na idaan yan without judicial processes. Thank you very much. Ngayon naman po, ibigay natin ang floor para po kay Attorney Yvette kasi mas painit ng painit po ang talakayan natin ngayong araw. Attorney Yvette, please do. Yes, Kapeti. Pero bago ako mag-proceed doon sa mga susunod kong katanungan, Attorney Ferdy, yung salita na nabanggit mo, ginugel ko, hindi ako mapalagay eh. Okay, kasi ang sabi daw po ni Google, ganito daw po pala ang pagbigkas, nung salita. So, yung pronounce, yung first syllable, T. Yung pronounce the second syllable, T. At yung dulo, mo. Parang moment, mo. Subalit, ang diin pala ay nasa pangalawang
Sinabol. Tingnan sabi ko, titi mo. Tama. Titi mo. Titi mo. Yun, oo. Titi mo. Wala Hindi po. ganon. Wala naman po nagbago. Titi. Wala din bago. Ganun pa rin. Pero, paano tayo? Baka makorek tayo ng mga teacher natin sa Pinoy. siya pong ginawang sinabi yung word, eh, baka may meaning din po kayo. Ano yun? Nagkatuta? Anyway, so karapatan versus pananagutan. Paano ninyo mga aming mga abogado mababalanse ang constitutional rights niya, Senator Bato, at ang panawagan ng publiko para sa accountability? Paano po? Paano po mababalanse yung constitutional rights, Senator Bato, at yung demand naman ng public for accountability? Dito makasuhan. Napakasimple po, dito kasuhan. Kasi po, they keep invoking RA 9851. Sana po, naunawaan nyo na by now ang history ng 9851. Madalas po, nauuna ang treaty, tapos gumagawa po yung mga bayan ng domestic law to enforce the treaty. Iba po nangyari sa RA 9851. Nauna po ang 9851 by I think 1 year. No? Nauna yan, 2010, I think, tapos 2011 natin ni-ratify ang Rome Statute. Sure. Ibig sabihin na una na itong batas na to, we have codified and we have criminalized crimes against humanity, etc. So, pwede po siyang litisin dito sa mga nagdidemand ng accountability. Lahat po ng testigo, naririto. Lahat po ng complainant, naririto. Lahat po ng dokumento, naririto. Napakadali po litisin nito dito, kaya hindi po kami sang-ayon. Legally, formally, hindi kami sang-ayon sa pronouncement ni Ombudsman Remulla na hindi tayo capable na litisin ito dito. Quite the contrary. We are very capable, aside from the evidence that our courts are functioning, nandito po lahat ng ebidensya, lahat ng datos. Samantalang, yung nangyari kay Pangulong Duterte, nung doon nilitis, it proved to be difficult dahil pa isa-isang testigo lang ang mapapadala mo doon because of economic and pragmatic reasons. Ang dokumento, ipapa-apostil mo pa, pa-recognize mo pa doon at kung ano-ano pa. No? So ano po nangyari sa trial ni Rodrigo Duterte? News articles, YouTube, no? At mga kung ano-ano pang napakahina at wala pong value, no? So, to answer your question very succinctly, Attorney Contacto, accountability can definitely be extracted here in the Philippines by simply filing a case against our clients. In fact, we look forward to it to prove the innocence of our clients. Well said, Panyero. And dito naman po sa mga pamilya ng mga sinasabing biktima, no? Ano naman po ang ibig ninyong ipaabot na mensahe sa kanila? Kami po ay nakikidalamhati sa inyong sa mga nawala po sa inyong buhay at sa mga nasaktan po sa inyong buhay. Napakahirap po talaga ang sitwasyon na ito. Kami po ay we are reaching out to you and even to your legal representatives na kayo po ay sana magkaroon ng lakas ng loob na mag-file po ng kaso dito dahil mas mura po yun, mas madadalian po kayo kaysa po pumunta pa kayo sa ibang korte. And if you file the cases here, we promise to do our best to be officers of the court. Hindi po kami representative lamang ni Senator Bato, kundi representative ng ating justisya, ng ating mga batas. And we will not do anything to subvert yung inyong legal aims, no? At kung totoo po na may mga pulis na nagkamali, we are one with you. Nakikiisa po kami sa inyo. Ipakulong po natin ang mga walang iyak na yan. At hayaan nyo rin po kami na magpatunay na hindi po yan nangyari sa patnubay ng aming Pangulo, ng ating dating Pangulo at ng ating dating Chief of Police. Bigyan niyo po kami ng patas po
na oportunidad na ipakita sa inyo na may mga masasamang tao sa kahit anong administrasyon, may masasamang tao. At sabay-sabay po natin hulihin ang mga yan para po sa justisya, para sa inyong pamilya. Maraming salamat, Attorney Jimmy, sa isang madamdami, no, at sinserong mensahe para din po doon sa mga pamilya ng sinasabi nun nating biktima. Ngayon naman po, sa susunod na ating segment, balik naman tayo kay Captain po. Maraming salamat kay Yvette. Ito na naman, lalong umiinit. Lumabas na nga ako para magpalamig. Mahirap katabi itong si Antonio Topacio. Nakakabahan ako. Pero tuloy-tuloy lang po ang ating programa. Hindi tayo magagamit tayo ng mga word meron naman tayong Google to explain. At saka may meaning po yan ha. Sa mga iba na gagawin na namang issue yung word kanina, okay lang po yun. At least natuto po tayo kung ano ibig sabihin na attorney. Kasi kailangan balikan natin, alam ko issue yan mamaya. But we are ready to answer. Word of the day. Word of the day. Opo. Pero, legitimate naman po. Sa dami ng sinabi. Dadating din naman po ang panahon na kikinang ang justisya. Ayun! Alam mo, Attorney Bondok, baka mamaya ako na naman ang magkaroon ng kaso eh. Ako nga yung tagadala ng pagkain sa inyo pag nakulong kayo eh. Saglit lang po, moving forward. Pag-usapan naman po natin ang mga papel